O ngayon, we move on with our life. Pwede ba makisuyo? Pagpaingay na natin si Chihuahua, ingay eh. Pwede ba? Talagang ang aso pag maliit, maingay. Pwede? Yung gusto kong congressman, yung bababa, kakausapin ka, kahit kamusta man lang, alam mo yung dadalang ka ng gamot, lilingunin ka, yung ipararamdam sa yung may gobyerno kang masasandalan. Pwede ba? Gawin natin congressman si Apol Nieto. Kayo po ang dahilan kung bakit ako buong pusong naglilingkod. I love you more. I love you more. Kayo po ang dahilan kung bakit si Apol Nieto ay patuloy ang pagbibigay ng serbisyong walang katulad. Kayo po ang dahilan kung bakit si Apol Nieto ay hindi sumusuko sa kanyang laban. Dahil alam niyo po, every time na ako ay bumababa sa ating distrito, binibisita ang bawat pamilya. Ang madalas na bulong sa akin, Ma'am Apol, Apol Nieto, anak ko, kapatid ko, mare ko, hindi kita iiwan sa laban mo. Dahil minsan hindi mo rin kami iniwan. Dahil lagi mong ipinaparamdam sa amin ang iyong pagmamahal. Kaya nga sabi ko nga po lagi, si Apol Nieto po ay para sa lahat. Si Apol Nieto ay walang pipiliin na tutulungan. Walang pipiliin na mamahalin. Dahil binigay ako ng Panginoon para sa inyong lahat. At ngayon, ako ay nasa inyong harapan. Dala ko yung mas malaki kong pangarap. Ang pangarap ko na maging congresswoman ng ating distrito. Pero ito po ay hindi patungkol sa aking sarili. Hindi po ito tungkol sa aking sarili. Ito po ay tungkol sa lahat ng pamilyang nangangailangan ng tulong. Sa lahat ng mga batang may mga pangarap. At sa lahat ng mga manggagawang araw-araw na lumalaban. Kaya uulitin ko po, si Apol Nieto po ay para sa lahat. Walang pipiliin na mamahalin. Walang pipiliin na tutulungan. Tandaan niyo po yun. Marami akong tanong na naririnig kapag ako ay bumababa. Ma'am Apol, kapag ba ikaw ang nanalo bilang congresswoman at ikaw ang aming magiging boses sa kongreso, mawawala ba itong mga programang sikat ngayon? Hindi lang sa ating distrito sikat, kundi sa buong Pilipinas sikat ang mga programang ayuda. Programang ayuda. Sabi niya, mawawala ba yung guarantee letter? Mawawala ba ang AIX tupad? Hala, paano ma'am yung akaw? Isa lang po ang sagot ko dyan. Hindi po mawawala yung mga programa na yan dahil yung mga programa po na yan ay kasama na ng sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya sa aking mga kadistrito, huwag po kayong mag-alala. Wag po kayong mag-alala. Pero mga kadistrito ko, kailangan ko ng tulong at suporta ninyo para pag nabigyan tayo ng pagkakataon, yung mga programa po na yan ay iaayos natin kung paano ibababa.
Makakaasa po ba ako? Magiging malawak po ba ang inyong pangunawa pagdating sa pagbaba natin ng mga programang pang-ayuda? At syempre, mga kadistrito ko, sabi nung isa rin kausap ko, "Ma'am, paano yung scholar? Mawawala ba yun?" Hindi po mawawala. Habang ako ay nagla-live, may nag-private message sa akin, "Ma'am, pwede bang sagutin mo? Kasi ang daming nagtatanong. Pag daw ba ikaw ang naupo, mawawala daw ba yung mga scholar?" Hindi po. Hindi po. Dahil sabi ko nga, nandito ako sa inyong harapan, dala ko yung mas malaki kong pangarap para sa bawat isa sa inyong lahat. At alam nyo mga kadistrito ko, yung mga programa at proyekto na gusto kong ibigay at ihain sa inyo, alam nyo po ba, nagsimula ito doon sa aking pakikipagkwentuhan sa inyo. Sa bawat pagbaba ko, sa bawat pamilya na meron daing. Kaya sabi ko nga, yung napili ako ni Yorme Isko Moreno na maging katuwang niya dito sa ating distrito, masayang masaya ko. Dahil naramdaman ni Yorme na meron pa tayong kayang gawin. Tama po ba mga kadistrito ko? Si Apple Nieto, marami pang kayang gawin. Kaya po ito, ikukwento ko lang ng maiksi para naman kapag ka may nagtanong sa inyo, sino ba ang iboboto mo, ate? At pwede nyo na rin ako iligaw para mapagtanggol nyo din ako. Ito po ang kwento ng aking mga programa at proyekto na ating gagawin kapag tayo ay nabigyan ng pagkakataon. Unang-una, pagtutuunan natin ng atensyon ang edukasyon. Sabi ko nga kanina, edukasyon, scholar, i-connect ko na lang po. Siyempre, pagdating sa scholar, gusto natin yung palawakin. Palalawakin natin ang CHED. Naalala niyo naman po, ako po ay naging chief of staff ng aking kapatid nung panahon na siya ay congressman. At bihasa na tayo pagdating sa pagsasaayos ng mga pang-edukasyon. Kaya, makakaasa kayong lahat. Palalawakin natin, dadagdagan natin ng pondo ang CHED. Para may senior high, may pang-college tayo. Gusto nyo po ba yon? Sasamahan nyo po ba ako? At isa pa, pagdating sa edukasyon. Alam nyo po, habang tumatagal, patagal ng patagal, painit na painit ang panahon. Tama po ba? Nararamdaman nyo ba na mainit ang panahon? Mga chikiting natin, mainit ba sa classroom nyo? Mainit? Mainit? Di ba? Anong kailangan natin doon, baby? Oh, alam nyo po, yan. Nagsimula po yan sa pakikinig ko sa bawat magulang. Nagbalik tanaw ako, ano ba dinadaing ng ating mga kadistrito ng kapwa ko magulang ko? Madalas sa aming mga konsehan, nanghihingi sila ng electric fan. Karamihan ang mga magulang humihingi ng contribution sa kapwa niya magulang. Tama ba ko? Para pambili ng electric fan. Tama po ba ko? Kaya ngayon, yan ang ating didinggin. Didinggin natin yung boses ng ating mga kapwa magulang. Kaya nga po, sabi ng ating mga chikiting, ang kailangan kapag mainit, kailangan ng aircon. Kaya po, lahat ng pampublikong eskwelahan natin dito sa ating distrito, unti natin lalagyan niya ng aircon. Gusto niyo po ba yun? Dahil ako po, ang inyo pong lingkod, ay produkto ng pampublikong eskwelahan. At alam nyo rin po, yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno, unang term pa lang po, 4 na eskwelahan, 10 story, fully air conditioned. Naparehas po kami ng bisyon ni Yorme pagdating sa edukasyon. Dahil sabi nga lagi ni Yorme, gusto niyang iparanas sa mga batang Maynila kung ano ang nararanasan ng mga nag-aaral sa private school. Gusto niyo po ba yung isa nating programa at proyekto na gagawin? At syempre, hindi lang po edukasyon ang ating gagawin.
meron din po tayong pagtutuunan ng atensyon pagdating sa pangkalusugan. Na ngayon po ay sinisimulan ko na, nagagawa ko na, yung pagbibigay ng monthly basic maintenance na gamot para sa ating mga senior citizen. Pero nalaman ko pala na hindi lang pala senior citizen ang nangangailangan ng basic maintenance na gamot. 20 years old pataas, nagme-maintenance na pala. Kaya sabi ko sa aking organizer, sabi ko bigyan na lahat. Basta kung sino ang nangangailangan ng gamot, bigyan natin. Kaya pwede natin mabigyan ng losartan, amlodipine, metformin, simvastatin, at vitamin B complex. Pero may daing pa din ang ating mga kadistrito. Pag ako ay bumababa, ma'am, thank you ha. Thank you sa basic maintenance na gamot na ibinibigay mo sa amin dahil imbis na ipambibili namin ng gamot, ipambibili na lang namin ng bigas at pangulam o kaya naman, pamparlor nila. Diba? Kumbaga sabi ko nga, ang laki ng tulong, pero ang hirit ng isa nating ate at kuya, ma'am, baka naman pwede mong dagdagan. Oh, sabi ko, oo naman, lalo na pag nabigyan tayo ng pagkakataon, dadagdagan natin yan. Dahil sabi ko nga, hindi lang naman yan ang pangangailangan ng ating mga kadistrito. Kaya tinanong ko siya, o sige ate, pag ba nabigyan ako ng pagkakataon, ano ang gusto mong idagdag sa gamot natin? Nakakuha ko ng idea. Ang kailangan pala halos lahat ng ating kadistrito ay cetirizine at atorvastatin. Tama po ba ako? Ang ganda ng ngiti ng ate ko. Parang isa ka rin sa nakausap ko. Kaya natutuwa ako doon. Every time na ako ay nakikipagkwentuhan, nakakagawa tayo ng programa at proyekto. At sabi ko nga sa inyo, pag nabigyan tayo ng pagkakataon, yung basic maintenance na gamot natin, monthly pa din yan. Walang magbabago. Magbabago lang, madadagdagan ng cetirizine at atorvastatin.